Magandang araw mga kalapatids and magandang araw JC Pigeon Panshir. Ako nga pala si Junboy Cabahog ng San Jose del Monte, Bulacan, proud Pigeon Panshir. Salamat sa pagkakataong ito na ako'y inyong naimbitahan sa inyong programa upang mabahagi ko ang aking karanasan sa pigeon industry. Ang naghikayat sa akin sa pagkakalapati, yung aking tinuturing na mentor, kapitbahay, tropa, kuya, na si Kuya Raul Berano. Nag-meet kami sa club ng SJDM RPA. Ako as a newbie, bata pa no na na hanggang excitement lang sa pagte-training. In-encourage niya ako magpa-member para sa isang professional pigeon racing na hindi lang pang street fight, i-try ko rin yung pagkakarera sa club. Yung natutunan ko yung aking sistema sa pag-iibon, ito through experience, subok ng mga tanong-tanong sa mga kaibigan, research kung paano ba gamitin ito, at so on, ini-improve ko na lang. Ayun, since na nai-improve naman kahit paano, nagre-reflect naman yung mga ginagawa ko sa performance ng mga ibon. So far yung pagdating sa performance, talaga siya ikaw ang makaka-discover nun sa sarili mo through experience. Ang ginagawa ko bago mag-breed ng isang healthy YB, mag-produce ng ganon, nandyan yung tinatawag nilang deworming, delousing, yung normal na ginagawa para maging malinis muna yung internal organ ng mga gagamitin mong breeder. Tapos pag nagawa na yon, syempre dapat yung selection ng pagpaparisin mo, dapat nandun yung physical look na pulbos yung balahibo, maganda yung makintab siya na parang siya, pulbos na tapos choky yung pit, saka ko pinagpaparis. Ibig sabihin nun, on peak na yung gagamiting breeder at saka hen. Saka yon, ikakasa na. Preparation na yon para sa breeding na yon. Sa deworming, bago ikasa yung breeder, nagde-deworm na ako niyan. Tapos, yon, isang beses lang naman ako mag-deworm, pero every 3 months, yung routine ko, panglahatan, dinideworm ko na yan sila. Kasama na breeder at saka flyer pag nagde-deworming ako. Ang ginagamit kong deworming, yung gawa ng Tri-M, yung in and out. Kasi yun yung mas common dito sa mga poultry supply. Kung meron naman yung gawa rin ng Excellence, yung Astig. After no, nagpapaligo, kasama na rin yung sa ginagawa kong routine. Yung may rin ako, sariling ng pagpapaligo, kasi yung iba hindi naman gumagamit ng malatayon, yung iba naman gumagamit. Pero ako, pinagsasama ko yung yung wash out at saka yung malatayon sa isang baldeng tubig na siguro mga 5 takip lang naman ng malatayon, tapos isang sachet ng wash out, minimix ko yon, tapos doon ko na deep soak yung mga pinaliliguan ko. Hindi ko na sila binabanlawan, hinayaan ko na silang matuyo. Pagpla-flashing ko sa mga ibon, ang ginagamit ko lang naman yung gawa ng sagupaan, pang manok na iyon yung kasi antibiotic yon, yung TTOS powder at saka Dobitron, minimix ko yon. Binibigyan ko lang ng 3 days, tapos pagkatapos nun, tubig na, tapos rest vitamins na, para mag-cleanse lang naman, makaka-take lang sila ng antibiotic. Pero hindi naman kasi ako masyado nagre-rely sa antibiotic kasi naniniwala naman ako sa
healthy ibon, ang healthy ibon, dapat yan, need din ng prevention kaya hindi sila nagkakasakit normally. Kaya bihira naman akong tamaan din ng sakit. Pero hindi ko sinasabing hindi tinatamaan. Nagkakaroon naman, pero minimal. Ako, actually sir, sa experience ko sa pagbabaksin, pagtungtong ng 35 days, nagpapabaksin ako ng YB. Yun na yun. Hindi na ako nag-uulit na pag supplier or sa breeder, hindi na ako nagpapabaksin ulit. Just in case na magkaroon lang ng pre-vaccination, pag need sa SJDR-RPA para sa bae, doon nakakatikim ulit sila ng bakuna. Pero sa experience ko sa LOP ko, isang beses lang ako magpabaksin. Yun yung edad nila ng 35 days. Yung isa 4-in-1 or pang-PMB. Ang prevention ko sa cancer, kasi ano yun, ang cancer, dahil bacteria yon, ang normaling ginagamit dyan yung metronidazole, yung can-cure. Pero kasi in case wala naman talagang kailangan bigyan ng ganon, hindi naman ako nagbibigay. Pero ang prevention nun, linis lang talaga kasi nakukuha naman yon sa kinakain, sa maruming bacteria kasi yun Kaya linis lang talaga ng painuman na sa kapakainan. After ko mag-flushing, mag-deworming, ito yung mga supplements na binibigay ko. Yung gawa ng essential, yung multivitamins, yung tagwa 1 kilo na. Yun, tapos meron din kasi akong ginagawang weekly routine ko. Yun yung nandoon na nakapasok yung mga vitamins na binibigay ko. Na multivitamins, amino acid, B-complex, nakahalo na doon sa mga ko, sa weekly routine ko na pinaiinom. Kasi hindi naman ako madalas nag-i-intake talaga ng ibon. Ayoko nga na sinusubuan ng kung ano-ano yung ibon Kaya more on, yung mga vitamins ko, inahalo ko lang sa water. Sa pag-breeding, ang ginagawa ko lang ay, para masubukan ko lahat ng mga breeder ko, 1-2 clutch, baklas na yan. Hindi ako nag-a-only breeding kasi kung mag-breed man ako, yung i-breed ko may purpose na ako magpagdadalan. Kung hindi ko ililipad, pang dala ko sa lop race, yun lang. Hindi ako nag-extrang breeding kasi hindi naman ganun kalaki yung lop ko at saka ayoko rin ng crowded na kulungan. During breeding season, ang pinapakain ko sa mga breeder ko, yung meron akong sariling mixture ko ng patuka. Kasi hindi naman lahat naman ng panship nagtitipid din pagdating sa pag-iibon. At saka may kanya-kanya silang ginagamit na patuka. Ako may sarili akong mix. Yung mix ko ng grains, hinahaluan ko yan ng Integra 2500. 1 scoop ng grains at saka 1 scoop din ng pellet. Para balance silang basa Hindi naman ako na based on experience ko sa pagpainakay, healthy naman sila. Ang pinapatuka ko sa mga painakay ko, sa mga breeder, yung 1 scoop ng Integra 2500 at saka yung mixed grain ko na ginagawa. 1:1 lang ako, pero hindi na ako nagbabago noon. After 30 days at wawalay na, doon ako sa pure grains lang. Yung grains ko kasi na ginawa, na sarili kong mixture, tatanungin ng mga iba kung ano ba yon. Napaka-common lang naman yon. From start ng training up to derby, hindi na ako nagbabago. At saka kung ano man yung pinapakain ko sa breeder ko, hinahaluan ko lang siya ng pellet kasi may inakay sila. Yun lang. Hindi ako makulit sa pagbibigay ng patoka. Hindi ako maselan pagdating doon. Sa mga flyer ko, pagdating sa low fly, dati nung twice a week lang ang training, nagpaparanging ako niyan, umaga, tanghali, hapon. Yan ang ginagawa kong routine. Hindi ko na, okay na ako kung hindi masaya na ako kung makukumit nung ibon ko yung 1 hour. Pero kung just in case hindi talaga makamit na masustain nila yung 1 hour, may ganun talaga. Hindi ko naman hangad, hindi ko kaya. Expect ko sa sarili ko, hindi ko kaya paliparin ng 2 oras. Pero sa pauwian naman, experience ko mula training at saka hanggang derby. Yung uwi naman ng ibon ko, masasabi ko namang nasa tamang oras naman, nakakapagpaklak naman tayo. Ngayon, 4 na beses sa isang linggo ako nagte-training, hindi na ako nagpapaluplay. Dahil mga young bird naman ng ibon ko, kung saan may loading na club, sige, load ako.
Kasi investment na rin yan. Total naman, pinagkakagastosan mo na, pagkagastosan mo na rin yung training. Kasi batakin sa training habang bata pa para pagdating, dyan tayo sasandali kung magkaroon man ng smashan. At least wala namang kasaguraduhan ang pag-uwi pagdating nagkaka-smashan. Pero iba na rin kasi yung batak sa training. Like I said na mga vitamins, kung ano yung weekly routine ko, yun na yun. Nagkakaroon lang ako ng special treatment just in case mayroon ako nakita sa ibon ko na may konting tingin ko hindi na ayon sa kanyang kondisyon, dun ko lang siya sineseparate. Kasi kailangan niya ng TLC. Pero yung weekly routine ko na ginagawa, stay na ako doon, focus na ako doon sa kung ano yung weekly routine kong binibigay. Na mga multivitamins na Monday to Saturday, meron kasi akong program ko na ginagawa. During race, ang motivation ko sa mga aking pangkarera, lalo sa derby, napaka-crucial ng pag-iibon yan, yung derby. Siguro mga 2 weeks bago matapos yung derby, yung final lap ng derby, ini-introduce ko na sila ng binibigyan ko na sila ng pares pang dagdag motivation kasi diyan mo naman din talaga ang kalapate, natural na mabilis siya, may natural na mabagal, pero mas mai-improve mo yung pag-uwi nila pag meron silang kapares yan, pares lang, kung mag-itlog yung pares okay lang, pero yung sa hen hindi ko masyado siyang pinaparisan just in case kasi yung hen baka mag-itlog, kaya pinakikita ko lang sa kanya yung mga kak na pwedeng niyang pero yung sa mga kak naman, ganun lang din, hindi ko sila masyadong hindi naman din ako nangangamba kung magpapares yung kak at saka hen kong na nililipad, normally lang man yun, pero dahil nga natatagtag sila sa paglipad, hindi naman sila basta-basta mag-iitlog. Sa pagpili ng ibon, especially napakagandang hipo yung mga apple type, tapos yung mga bangkain naman, basta ako naman, kung ano yung ibon na nagpe-perform, doon ako. Wala akong body structure na sa akin. Kung ano yung nagpe-perform sa akin. Pero most common na ginagawa ko yung apple type, pero sa bangkain, para mas kahit papano ma-improve yung body shape nila. During race, just in case magkaroon ng sakit yung ibon, ako na sa sarili ko, self-quarantine muna siya. Kung kaya i-recover, i-recover ko kasi sayang yung simula training, simula breeding pa lang pinag-anuhan mo na yun Pero just in case hindi na talaga kaya, hindi naman kasi ako hindi ko naman calling, ayoko naman noon. Hinahayaan ko lang na kung sakali talagang hindi talaga magre-recover, hinayaan ko na lang siyang Pero hangga't kaya kong magamot, ginagamot ko kasi may buhay yun Kaya kung kayang i-survive, sino-survive ko. Pero kung just in case malala na talaga, ayun na lang, pinapasa Diyos ko na lang, ganun talaga. Normally sa baliling, hindi naman ako masyado tinatamaan yan. At saka hindi talaga rin ako tinatamaan yan. Kasi nagpe-prevention naman ako ng vaccine, pero hindi naman porket sabi nila nag-prevention ng vaccine, hindi na tatamaan. Meron pa rin tendency, pero experience ko, hindi naman siya talaga nagkakaroon ng baliling kung healthy ibon talaga siya. Kung adeno, yung mga virus na sakit na biglang tumatama, sabi ko nga, prevention lang yan Kung alam mong nagkakaroon ng ganyang sakit, di-introduce mo na ng antibiotic bago pa malala. Kasi sa pag-iibon, naniniwala ako, dapat yung mata mo dyan, sharp. Agapan mo na bago pa magkaroon ng ganitong sakit. Kasi pag nagkaroon ng isa lang dyan, hawa-hawa na yan, lalo't napakaraming ibon. Sa mga breeder na hindi na nag-iitlog, hindi ko pa naman ito na-experience. Kasi yung pinakamatanda kong breeder, 2008 yun, nagagamit ko pa naman na wala na nga lang dito yung ibon dahil pinamigay ko na. Pero hindi ko naman na-experience yung breeder na hindi na naitlog. Meron siguro isa, pero ang ginawa naman namin noon, bukod sa vitamin E, pina-rearranging lang sa kahit pa paano na babalik naman. Pero kung hindi na talaga, good for poster na lang siya. Hanggat kaya niya magserbisyo, poster lang muna. Kasi kung hindi naman na makukuhaan, walang purpose, hindi ko naman siya papatayin. Kasi hindi naman ako gano'n na,
ginagamit ko na lang siya as poster. Ang experience ko naman sa pag-iibon, sa tagal ko naman na pag-iibon, pagdating sa negative side, wala naman masyado. Pero pagdating sa good side, napakarami. Kasi ang pag-iibon, dito ako nag-gain, marami akong nakilala, marami akong naging experience na magaganda, especially yung mga winnings ko, nandyan yung mga kaibigan, si Kuya Bon, ang tropang kubo na nakasuporta sa pag-iibon ko. Nandyan yung naranasan namin yung puro saya dahil sa mga winnings na kahit paano kami nagugulat din, kaya pala namin yung mga ganong ano. Tapos dito sa pag-iibon, experience yung mga nandyan yung tulungan sa kapwa, nandyan yung mga naayos yung lugar na hindi naman kahit paano dahil nakukuha sa winnings. Merong nakikita sa pag-iibon. Pagdating naman sa negative side, hindi ko masyadong iniintindi yon. Basta doon tayo sa positive side. Kasi kung iisipin mo ang pag-iibon, talagang napakalawak. Nandito yung marami kang makikilalang tao na hindi mo akalain na makakasama mo dahil sa pag-iibon. Ang mapapayo ko sa mga newbie, lalo't na kakahiligan itong pag-iibon, ano lang kayo, kung may goal kayo, sikapin yung makuha nyo. Di baling paunti-unti, at least yung goal nyo na magkaroon ng winnings, through experience, mag-gain kayo, makakuha kayo ng experience dahil sa pag-iibon, acquire sa mga magagandang lahi ng mga panshir, tutukan ng sistema, di maglalaon, makukuha nyo rin yung goal nyo. Huwag lang susuko, tiwala lang. Tiwala sa ibon, tiwala sa sarili, dedication, dahil passion natin to, makakamit natin yan kung anong goal natin. Shout out nga pala sa mga kalapatids na mga nakasuporta sa atin, at especially sa family ko na nandyan, full support sa pag-iibon, kay Kuya Bon Esguera na kapartner ko sa pag-iibon. Shout out sa iyo, Kuya Bon. Tapos sa mga tropang kubo, masyadong marami na kayo, pero kilala nyo naman kung sino kayo. Basta tropang kubo. At saka yung mga panshin na nakakakilala sa akin, shout out sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin, pero maraming salamat sa suporta, sa like and share and comments. Marami kayo. Thank you. Yung mga laging kabatuhan ko ng mga naniniwala sa akin, shout out sa inyo. Kasi marami akong kaibigan at kilala nyo naman kung sino yung mga malalapit sa akin. Yung tropang kubo yan, at saka yung tropang kalsada. Yung sa Lugawan, sila Cedric Yu, sila Boss Shoti, sila Kuya Buddy, sila parang Michael Taduran, sila Sir Luigi, Sir Officer Garcia, yan. Sila Broken. Shout out mga tropang kubo. Sila Bro Alexis, Team Saudi, sila Bro Algir. Ingat kayo parate. 150. Special thanks. Malaking tulong sa pag-iibon, Herbiotics, ni Engineer Magtoto. Napakalaking tulong sa pag-iibon ko. Mula dito sa JC Pigeon Panshir, ako nga pala ulit si Junboy Cabahog ng Dynamic Lock. Maraming salamat sa inyo mga kalapatids. See ya! Gusto kong lumipad ng lumipad, papunta sa alapaap. Gusto kong lumipad ng lumipad, magkita na lang tayo doon sa ulap. Gusto kong